Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang makapangyarihang Vice President na sinubukang maging isang basurero upang maranasan ang tunay na kalagayan ng bayan. Ngunit hindi niya akalaing ang kanyang pagbaba sa kalsada ay magiging mitya ng matinding panghamak, pananakit at pagsipa mula sa mga mayayabang na senador na akala mo'y kung sinong malilinis. Paano nga ba malulusutan ni Emilio ang lupit ng mga taong dati niyang kasamahan sa gobyerno? At anong sikreto ang mabubunyag sa gitna ng mabahong tambakan na yayanig sa buong bansa? Tutukan ng bawat detalye dahil ang kwentong ito ay puno ng twist na hindi nyo inaasahan. Sa gitna ng naglalaki ang mga gusali sa Maynila, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid sa bintana ng kanyang opisina. Siya si Emilio, ang pangalawang pangulo ng bansa. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suit at titulong kinatatakutan ng marami, may isang mabigat na pasanin ang kanyang dibdib. Hindi sapat ang mga report na nababasa niya sa mesa. Gusto niyang makita ang katotohanan. Ang amoy ng kalsada, ang hapdi ng gutom, at ang dumi sa ilalim ng mga kuko ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Isang gabi, nagpasya si Emilio. Tinanggal niya ang kanyang relo. Itinago ang kanyang mamahaling sapatos at nagsuot ng punit-punit na damit at kupas na sombrero. Hindi mo makikita ang sugat ng bayan kung mananatili ka lang sa loob ng air-conditioned na kwartong ito. Kailangan kong bumaba. Kailangan kong maging isa sa kanila. Bulong ni Emilio sa kanyang sarili. Dala ang isang lumang sako, lumabas si Emilio sa back seat ng kanyang mansyon. Walang bodyguards, walang media, walang kahit anong proteksyon. Naglakad siya hanggang sa makarating sa payatas, ang kaharian ng mga basura at pangarap na itinapon na ng panahon. Doon, nakatagpo niya ang isang batang lalaki na abala sa pagkalkal ng mga plastik na bote. Uy, Tatang! Bago ka ba rito? Huwag ka dyan sa bandang kaliwa. Teritoryo yan ni Mang Kulas. Dito ka sa tabi ko. Marami pang white gold o mga plastic cup dito. Salamat anak. Bago lang ako. Mahirap ba ang buhay dito? Naku, Tatang. Parang nagtanong ka pa kung mainit ang araw. Siyempre mahirap. Pero kaysa magnakaw, heto, namumulot na lang kami. Ako nga pala si Riden. Ikaw, anong tawag sa'yo? Tawagin mo na lang akong Lolo Eloy. Ano bang ginagawa niyo sa mga nakukuha ninyo? Ibebenta sa junk shop, Lo. Pandagdag sa panggamot ng kapatid ko. Yung mga senador nga dyan, ang gaganda ng kotse pero itong kalsada namin, ni hindi man lang masimento. Puro pangako, puro pa ako naman. Habang nag-uusap ang dalawa, isang marangyang convoy ng mga itim na SUV ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Hindi kalayuan sa tambakan. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan at lumabas ang isang lalaking nakabarong. May hawak na panyo na nakatakip sa kanyang ilong dahil sa baho. Siya si Senador Raymart. Diyos ko, bakit dito niyo ako dinala? Sabi ko sa inyo, gusto ko ng photo op na kunwari tumutulong. Pero hindi ko sinabing gusto kong malunod sa amin ng bulok na basura. Napatingin si Emilio kay Raymart. Kilala niya ang senador. Ito ang taong laging bumabatiko sa kanya sa Senado. Ang taong nagkukunwaring makamasa sa harap ng kamera, ngunit sa likod nito ay isang mapang-aping mapagsamantala. Lo, ayan na yung sinasabi ko. Si Senador Raymart. Kunwari tutulong yan kasi malapit ng eleksyon. Panigurado, may dala yang camera crew. Hindi nagkamali si Reden. Maya-maya pa ay lumabas ang mga kameraman. Nagsimulang maglakad si Raymart patungo sa kinaroroonan ni na Emilio at Reden. Ngunit dahil sa madulas na putik sa gilid ng tambakan, bagyang napatid ang senador at nadumihan ang kanyang makintab na sapatos.
Walang ya. Sino naglagay ng basura rito? Hoy, kayong dalawa. Wala ba kayong mga mata? Paumanhin, Senador. Hindi po namin sinasadya. Itong lugar na ito ay talagang tambakan. Natural lang na may dumi. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, matanda ka. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. At sa batang yan. Hala, Senador. Sorry po. Linisin na lang po namin. Malis kayo sa harap ko. Nakakasok ang amoy ninyo. Mga peste sa lipunan. Imbis na magtrabaho ng maayos, dito kayo naghahanap buhay sa dumi. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga katulad yung panamunin. Hindi nakapagpigil si Emilio. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Riden. Ang bata na kanina lang ay masigla. Ngayon ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa kanyang mga nakalap na bote na nagkalat muli sa putikan dahil sa sipa ng senador. Senador Raymart, ang dumi sa sapatos ay nalalabhan. Pero ang dumi sa kalooban, mahirap tanggalin. Tao rin ang mga kinakausap mo. Sila ang nagluklok sa iyo sa pwesto. At sino ka para pangaralan ako? Isang maruming basurero. Isang pulubi na walang silbi. Security, paalisin niyo itong dalawang basurang ito sa harap ko. At kung ayaw lumayas, kalad ka rin niyo. Doon ay nagdilim ang paningin ni Emilio. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang oras para magpakilala. May mas malalim na plano si Emilio. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kasamaan ng grupong ito. Habang kinakaladkad sila ng mga security guard palayo, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Emilio. Isang maliit na gintong pin na may sagisag ng Office of the Vice President. Napansin ito ni Riden at mabilis niya itong dinampot bago pa makita ng mga gwardya. Lo, ano to? Bakit may ganito ka? Ibigay mo sa akin yan, nanak. Sa tamang panahon, malalaman mo kung bakit. Pero sa ngayon, kailangan nating magtiis. Dahil bukas ay magbabago ang ihip ng hangin. Ano ang gagawin ni Emilio matapos siyang hamakin at sipain ng sarili niyang kasamaan sa gobyerno? Malalaman kaya ni Senador Raymart na ang taong itinaboy niya ay ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? At ano ang gagawin ni Riden sa kanyang natuklasan? Matapos ang marahas na pagtataboy ni Senador Raymart kina Emilio at Riden, naiwan ang matanda at ang bata sa isang madilim na sulok ng bayatas. Ang ulan ay nagsimulang pumatak na tila ba nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Emilio. Habang pinapagpagan ni Riden ang kanyang punit-punit na damit, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa gintong pin na hawak ni Emilio. Lolo Eloy, totoo ba itong iniisip ko? Ang sagisag na ito, nakikita ko lang ito sa TV, sa mga balita tungkol sa Malacanang. Sino ka ba talaga? Reden, ang titulong dala ko ay papel lamang kung hindi ko kayang protektahan ang mga katulad mo. Ngayong gabi, nakita ko ang tunay na mukha ng mga taong pinagkakatiwalaan ng bayan. Ang sakit na naramdaman mo sa sipa ng senador, mas masakit yun para sa akin dahil hinayaan kong mamayani ang mga katulad niya. Samantala, sa loob ng isang barangyang subdivision, nakaupo si Senator Raymart habang nilalagyan siya ng alak ng kanyang tauhan. Galit pa rin siya sa nangyari sa tambakan. Linisin niyo na mabuti yung sapatos ko. At yung video na kinuha kanina, i-edit niyo. Burahin niyo yung bahagi na sinipa ko yung sako ng bata. Ipalabas niyo na binigyan ko sila ng pera at hinalikan ko yung matanda sa noo. Kailangan natin makuha ang simpatsya ng publiko para sa susunod na eleksyon. Hindi alam ni Raymart na sa labas ng kanyang mansyon, isang itim na van ang huminto. Bumaba rito ang isang lalaking nakasut, ang Chief of Staff ni Vice President Emilio. Nakatanggap ito ng mensahe mula sa isang secret GPS tracker na nasa loob ng suot na sako ni Emilio.
Reden, sumama ka sa akin. Huwag ka matakot. Ngayong gabi, sisiguraduhin nating hindi na muling makakasipa ng kahit na sinong mahirap ang sapatos na yan, Raymart. Pero, Sir Vice President, baka balikan nila tayo. Makapangyarihan si Senator Raymart. May mas makapangyarihan pa sa kanya rin. Ang katotohanan. At ikaw ang magiging saksi ko. Kinabukasan, isang malaking press conference ang ipinatawag ni Senador Raymart. Nakasuot siya ng puting barong at may malapad na ngiti sa harap ng mga kamera. Mga kababayan, kahapon ay bumisita ako sa Payatas. Nakita ko ang hirap ng ating mga kapatid na basurero. Kaya naman, maglulunsad ako ng programa para sa kanila. Dahil ang puso ko ay laging nasa mahihirap. Biglang bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakamaong na jacket at sombrero. Kasunod nito ang isang bata. Ang lahat ng media ay napalingon. Sino nagpapasok sa mga pulubing yan dito? Security, ilabas mo sila. Bulong ni Raymart sa mga security. Hindi mo ba ako nakikilala, Senador Raymart? O baka naman masyadong madumi ang paningin mo, kaya hindi mo makita ang mga taong nasa harap mo? Natahimik ang buong silid. Unti-unting namutla si Raymart nang makilala ang boses at ang mukha ng matanda. Si Vice President Emilio ang nasa harap niya. Vice President? Bakit? Bakit ganyan ang ayos ninyo? Ano pong ibig sabihin nito? Ito ang ayos ng mga taong tinawag mong peste kagabi. Ito ang ayos ng mga taong sinabihan mong palamunin habang sinisipa mo ang kanilang kakarampot na kabuhayan. Inilabas ni Emilio ang isang maliit na kamera. Isang hidden body cam na nakatago sa kanyang punit na damit kagabi. Inilabas niya ang video sa malaking screen sa likod ni Raymart. Kitang-kita ang panlalait, ang pagsipa at ang pagmamalupit ng senador kina Emilio at Reden. Fake news yan! Edited yan! Hindi ako yan! Sigaw ni Raymart. Hindi po yan edited, Senador. Naroon po ako. Muntik nyo na akong saktan kung hindi lang humarang si Lolo Eloy. Tinawag nyo pa kaming basura. Nagkagulo ang mga reporter. Flash dito, flash doon. Ang imaheng binuon ni Raymart sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Senador, hindi lang ang pagkatao mo ang nabulgar ngayong araw. Habang nasa Payatas ako, nakita ko ang mga truck na nagtatapon ng mga expired na gamot na galing pala sa iyong foundation. Ang perang dapat ay pambili ng gamot ng mahihirap. Ibinulsa mo at itinapon ang ebidensya sa tambakan. Wala kang ebidensya niyan. Diyan ka nagkakamali. Reden, ipakita mo ang nakawa mo. Inilabas ni Reden ang isang dokumentong nakuha niya sa loob ng isang sako sa tambakan. Isang ledger na nagpapatunay ng mga ghost projects at kickbacks ni Raymart. Isang twist na hindi inasahan ng lahat. Ang tambakang inaakala ni Raymart na pagtataguan ng kanyang lihim ay siya palang maglalantad dito sa tulong ng isang batang basurero. Hindi nyo ako mapapabagsak. Ako ang batas dito. Sa bansang ito, ang taong bayan ang batas, Raymart. At ngayong araw, tapos na ang panunungkulan mo. Habang pinupusasan ng posas si Senador Raymart sa harap ng live TV, lumingon si Emilio kay Reden at ngumiti. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng hall. Sino ang bumaril at sino ang tinamaan? Ito na ba ang katapusan ni Vice President Emilio o may mas malaki pang kalaban na nagtatago sa anino? Ang lahat ay tila tumigil. Ang mga hihiyawan ng mga reporter ay napalitan na nakabibinging katahimikan matapos ang isang malakas na putok ng baril. Sa gitna ng usok, dahan-dahang bumagsak ang isang katawan. Ngunit hindi ito si Emilio at hindi rin ito si Reden.
Sa sahig, dumidesperas ang dugo mula sa balikat ng Chief of Staff ni Emilio na siyang humarang sa bala. Ang bumaril, isang tauhan ni Raymart na nagtangkang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko gusto to. Hindi ko utos yan. Pakawalan niyo ako. Sapat na ang nakita namin, Raymart. Security, arestuhin ang lahat ng sangkot. Walang lalabas ng silid na ito. Habang isinusugod sa ospital ang tauhan ni Emilio, hinarap ng Vice Presidente ang sambayanan sa harap ng mga kamera. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na muka, may isang lihim na mensahe siyang natanggap sa kanyang cellphone. Isang litrato ni Reden na may pulang krus sa muka na ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Reden, huwag kang hihiwalay sa akin. Mukhang hindi lang si Raymart ang kinalaban natin ngayon. May mas malaking ahas sa loob ng gobyerno. Lo, ayoko na po. Gusto ko na lang bumalik sa payatas. Nakakatakot pala rito sa mundo ninyo. Mas mabaho pang politika kaysa sa basura. Huwag kang susoko, anak. Kung aalis tayo ngayon, mas lalo silang mananalo. Kailangan nating hanapin kung sino ang nagpapatakbo kay Raymart. Dinala ni Emilio si Reden sa isang safe house. Isang tagong pasilidad na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon, sinuri nilang mabuti ang ledger na nakuha ni Reden mula sa basura. Ngunit habang binabasa ang mga pangalan, napatigil si Emilio. Ang kanyang kamay ay nanginig nang makita ang isang pamilyar na perma sa ilalim ng mga transaksyon. Hindi. Hindi maaari ito. Bakit siya? Bakit po, Lo? Sino po yung Alpa na nakasulat dito? Si Alpa. Siya ang taong itinuring kong kapatid. Ang taong nag-angat sa akin sa politika. Ang mismong Pangulo. Isang matinding twist. Ang korupsyon ni Raymart ay dulo lamang ng malaking galamay ng korupsyon na umaabot hanggang sa pinakamataas na pwesto. Si Emilio bilang pangalawang pangulo ay nasa gitna ngayon ng isang imposibleng laban. Kakalabanin ba niya ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Samantala, sa loob ng Malacanang, isang lalaki ang nakatalikod habang nakatingin sa view ng Ilog Pasig. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine. Masyadong naging matapang si Emilio. Akala niya ay sapat na ang pagiging basurero para linisin ang bayan. Hindi niya alam. Ang basura ay hindi lang tinatapon. Sinusunog din ito. Malalim na boses na sabi ni Alpa, ang Pangulo. Biglang nakarinig ng malakas na pagsabog sina Emilio at Reden mula sa labas ng safe house. Ang mga ilaw ay namatay at tanging ang pulang emergency light ang natira. Lo, may mga tao sa labas. Nakamaskara sila. Reden, magtago ka sa ilalim ng lamesa. Hawakan mo itong ledger. Kahit anong mangyari, huwag mong nga hayaang makuha nila ito. Ito ang tanging ebidensya na magpapalaya sa ating bansa. Bumukas ang pinto sa pamamagitan ng isang sipa. Pumasok ang mga armadong lalaki. Ngunit bago pa sila makaputok, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang megaphone sa labas. Vice President Emilio, isoko mo ang bata at ang dokumento at hahayaan ka naming mabuhay. Huwag mong sayangin ang iyong karera para sa isang basurero. Ang karera ko ay para sa bayan. At ang batang ito ay mas mahalaga kaysa sa inyong lahat na mga traidor. Isang barilan ang naganap sa loob ng madilim na safe house. Si Emilio, sa kabila ng kanyang edad, ay lumaban na tila isang leon na nagpoprotekta sa kanyang kuting. Ngunit sa dami ng kalaban, unti-unti siyang nakokorner. Sa isang iglap, isang sako ang biglang ibinato ni Reden sa mukha ng isa sa mga armadong lalaki. Hetong white gold ninyo! Dahil sa distraksyon ni Reden, nakakuha ng pagkakataon si Emilio na makatakas patungo sa secret tunnel ng safe house. Ngunit habang tumatakbo sila, isang bala ang tumama sa binti ni Emilio. Reden, ituloy mo na. Takbo na.
ibigay mo ito sa media. Sa tamang tao. Hindi po, Lo. Hindi kita iiwan. Sabay tayong naging basurero. Sabay tayong lalabas dito. Bitbit ang matandang vice presidente, pilit na gumagapang ang batang si Reden sa madilim na tunnel. Ngunit sa dulo ng tunnel, may isang taong naghihintay sa kanila. Isang taong hindi nila inaasahang makikita roon. Sino ang naghihintay sa dulo ng tunnel? Ito ba ay kakampi o ang mismong Alpha na tatapos sa kanilang buhay? At ano ang gagawin ni Reden para iligtas ang kaisa-isang taong naniniwala sa kanya? Sa dulo ng madilim at maputik na tunnel, isang anino ang nakatayo. Habang papalapit sina Reden at ang sugatang si Emilio, unti-unting tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng taong naghihintay. Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Hindi ito ang Pangulo at hindi rin ito si Raymart. Siya si Mangkulas, ang matandang basurerong kinatatakutan sa payatas na nabanggit ni Reden noong unang gabi. Ngunit ngayon, hindi sako ang hawak niya, kundi isang high-tech na communication device at isang baril. Mangkulas, bakit kayo nandito? Kakampi ba kayo sa kanila? Dalian nyo. Pumasok kayo sa sasakyang ito. Hindi ako kampi sa kanila. Ako ang dating hepe ng intelligence na ibinatapon ng Pangulo sa basura dahil sa dami ng alam ko. Matagal na kitang hinihintay na bumaba sa kalsada. Vice President Emilio. Isang malaking twist. Ang taong inakalang baliw na basurero ay isa palang espiya na matagal nang nagmamasid. Mabilis nilang isinakay si Emilio sa isang lumang delivery truck na puno ng mga karton. Ngunit sa loob ay puno ng mga screen at computer. Kulas, ang ledger. Kailangan nating ma-scan ito at i-upload sa lahat ng server ng gobyerno at social media ng sabay-sabay. Yun lang ang tanging paraan para hindi nila ito mabura. Yan ang plano. Pero kailangan natin ng malakas na signal. At ang pinakamalapit na satellite uplink ay nasa mismong National Broadcasting Center na ngayon ay pinalilibutan na ng mga sundalong tapat sa Pangulo. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa lungsod, nakita nila sa mga dambuhalang LED billboard ang mukha ng Pangulo. Idiniklara na si Vice President Emilio bilang isang traidor at terorista na kumidnap sa isang bata. Ang buong bansa ay pinapaniwala sa isang malaking kasinungalingan. Lo, tingnan nyo. Sinasabi nila sa TV na masama kayong tao. Bakit ganoon? Ang daling maniwala ng mga tao sa nakikita nila sa screen. Dahil mas madaling maniwala sa magandang kasinungalingan kaysa sa pangit na katotohanan rin. Pero ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila ang tunay na dumi. Narating nila ang NBC compound. Puno ito ng mga barikada. Alam ni Mangkulas na hindi sila makakapasok gamit ang dahas. Lumingon si Emilio kay Reden. Reden, natatandaan mo bang itinuro ko sa iyo tungkol sa pagiging basurero? Walang pumapansin sa atin dahil tingin nila ay bahagi lang tayo ng kapaligiran. Gagamitin natin yan. Nagbalat kayo silang muli. Si Mangkulas at si Reden ang nagtulak ng isang malaking kariton ng basura patungo sa gate ng broadcasting center. Ang mga sundalo, dahil sa baho at dumi, ay hindi man lang tiningnan ang ilalim ng mga sako. Doon, nakatago si Emilio. Tinitiis ang sakit ng kanyang sugat at ang amoy ng nabubulok na pagkain. Hay! Bawal dito ang basura ngayon. Umalis kayo! Kuya, please po. Dito po kami pinapunta ni si Raymart kagabi para kunin yung mga tinapon na papel. Sabi niya kailangan daw itapon agad sa malayo para hindi makita ng media. Nang marinig ang pangalan ni Raymart, nag-alinlangan ang guard. Dahil sa takot na baka mapagalitan ng senador, pinayagan silang pumasok sa likod ng bahagi ng building. Pagkapasok, mabilis na kumilos si Mangkulas. Pinatahimik niya ang mga guard sa control room gamit ang kanyang kasanayan bilang espiya. Emilio, handa na ang system.
Ibigay mo ng digital bridge. Isinalpak ni Emilio ang ledger sa scanner. Sa buong Pilipinas, habang nanonood ang mga tao ng kanilang paboritong teleserye at balita, biglang naputol ang signal. Ang screen ay naging itim at dahan-dahang lumitaw ang mukha ni Vice President Emilio. Marami, may sugat at nakasuot pa rin ng damit basurero. Mga kababayan, ako ang inyong pangalawang pangulo. Ang taong nakikita nyo sa harap ninyo ay hindi isang terorista. Ako ay isang saksi. Saksi sa kung paano tayo ninanakawan ng mga taong nangakong magpoprotekta sa atin. Sabi ni Emilio sa harap ng TV. Nagsimulang mag-scroll sa screen ng mga dokumento. Ang mga transaksyon ng Pangulo, ang mga kickback ni Raymart, at ang mga listahan ng mga pinapatay na whistleblower. Ang buong bansa ay natahimik. Maging ang mga sundalo sa labas ay napahinto sa pagbabantay at tumitig sa kani-kanilang mga cellphone. Hindi. Hindi ito maaari. Papatayin ako ng Pangulo. Sabi ni Raymart sa loob ng selda habang nanonood sa maliit na TV. Ngunit habang nagsasalita si Emilio, isang puting liwanag ang tumama sa bintana ng control room. Isang sniper. "Lo! Dapa!" sabi ni Riden. Isang bala ang bumasag sa salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Emilio ang punteriya. Ang server. Sumabog ang computer at naputol ang broadcast bago pa mailabas ang pinakaimportanteng ebidensya. Ang video recording ng pag-uusap ng Pangulo at ni Raymart tungkol sa pagbebenta ng teritoryo ng bansa. Kailangan nating lumabas dito. Parating ng mga elite forces, sabi ni Mang Kulas. Habang tumatakbo sila sa rooftop para sa kanilang huling pagtakas, hinarang sila ng isang helicopter. Bumaba rito ang mismong Pangulo. May hawak na assault rifle at nakasuot ng bulletproof vest. Ang husay mo, Emilia. Nagawa mo maging basurero hanggang sa uli. Pero alam mo ba ang ginagawa sa basurang hindi na mapapakinabanganan? alam ko, Alpa. Ipinapakita namin sa mundo kung gaano ito kabaho. Tapos na ang laro. Ibigay mo sa akin ang orihinal na ledger o panunuorin mong mamatay ang batang ito. Itinutok ng Pangulo ang baril sa ulo ni Riden. Ang bata ay napapikit, habang si Emilio ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit may napansin si Alpa. Si Riden ay may hawak na isang maliit na lighter. Ano ang gagawin ni Riden? Susunugin ba niya ang ledger para hindi makuha ng Pangulo? O may iba pa siyang plano? Ito na ba ang katapusan ng ating Vice Presidente sa kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Ang hangin sa rooftop ng NBC building ay kasing lamig ng kamatayan. Sa ilalim ng nagliliyab na searchlight ng helicopter, nakatayo ang Pangulo. Ang taong itinuring ni Emilio na kapatid. Ngunit ngayon ay siya palang pinuno ng lahat ng dumi sa bansa. Hawak niya si Riden, ang batang basurero na naging simbolo ng pag-asa ni Emilio. Ibigay mo sa akin ang ledger, Emilio. Isang maling galaw mo, magsasabog ang utak ng batang ito sa sementong ito. Huwag mong pilitin na gawin kitang bayani sa paraang hindi mo magugustuhan. Alpa, tingnan mo ang paligid mo. Hindi mo na kontrolado ang lahat. Ang katotohanang inilabas namin, kahit mapatay mo kami ngayon, ay hindi na mabubura sa isip ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, makakalimot din sila. Isang linggong ayuda lang at bagong drama sa balita. Baon na ulit kayo sa limot. Akin ang ledger. Dahan-dahang lumapit si Emilio. Bit-bit ang lumang sako kung saan nakatago ang ebidensya. Ngunit si Riden, sa kabila ng takot, ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Emilio. May isang senyas na dumaan sa kanilang mga mata. Isang pagkakaunawaan na nabuo sa mga gabi nila sa tambakan. "Lo, ngayon na!"
Sa isang iglap, hindi ang ledger ang inilabas ni Emilio mula sa sako, kundi isang canister ng industrial grade tear gas na nakuha ni Mang Kulas sa control room. Sabay nito, ginamit ni Reden ang kanyang lighter para silaban ang suot niyang jacket na binuhusan pala ni Mang Kulas ng kaunting gasol kanina bago sila umakyat. Aray ko! Ang mga mata ko! Dahil sa usok at gulo, nakawala si Reden. Mabilis na kumilos si Mang Kulas mula sa anino at dinisarmahan ng Pangulo. Isang matinding bakbakan ng kamao sa kamao ang naganap sa rooftop. Ang dating hepe ng intelligence laban sa kurakot na Pangulo. Habang nagbubuno ang dalawa, muling nag-live ang broadcast sa likod nila. Hindi pala ito naputol ng tuluyan. Isang backup server ang pinagana ni Mang Kulas bago sila lumabas. Ang buong bansa ay nakasubaybay live sa rooftop. Mga kababayan, nakikita nyo ang inyong pinuno. Hindi siya lumalaban para sa inyo. Lumalaban siya para sa kanyang sariling bulsa. Sabi ni Emilio habang nakaharap sa kamera na nakakabit sa drone ni Mang Kulas. Sa baba ng building, libu-libong tao ang nagsimulang magkatipon. Ang mga sundalo na kanina ay tapat sa Pangulo. Nang makita ang live feed ng karahasan at ang ebidensya ng pagtatraidor sa bayan, ay unti-unting ibinaba ang kanilang mga baril. Ang mga general ay nagsimulang magsaludo kay Vice President Emilio sa kanilang mga screen. Hindi pa tapos ito. May mga banyagang bansa na sumusuporta sa akin. Ibabagsak nila ang ekonomiya ninyo. Maaaring ibagsak nila ang pera natin. Pero hindi na nila muling maibabagsak ang ating dangal. Ang basurang itinapon mo, Alpha, ay nag-alsa na. Dumating ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at mga sundalong kumampi sa katotohanan. Sila mismo ang nagposas sa Pangulo at kay Senador Raymart na dinala rin doon mula sa kanyang selda. Makalipas ang ilang buwan, naging pansamantalang Pangulo si Emilio. Ngunit sa kanyang inaugurasyon, hindi siya nagsuot ng mamahaling barong. Isang simpleng polo shirt lamang ang kanyang suot. Sa kanyang tabi, naroon si Reden, na ngayon ay nag-aaral na sa isang magandang paaralan sa ilalim ng scholarship ng opisina ni Emilio. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa matatayog na gusali. Nagsisimula ito sa pagyuko natin upang abutin ang kamay ng mga nasa patikan. Ako ay nananatiling basurero. Isang basurerong maglilinis ng korupsyon ng gobyernong ito. Sa uling eksena, makikita si Emilio at Reden na bumalik sa payatas. Hindi para mamulot ng basura, kundi para pasinayaan ang isang malaking livelihood center at pabahay para sa mga dating kasamahan nila. Lo, sa tingin niyo po ba, malinis na talagang bansa natin? Hanggat may mga taong marunong tumingin sa katotohanan, Reden, laging may pag-asang luminis ang lahat. Pero tandaan mo, ang basura, kapag ginayaan mo lang, babalik at babalik yan. Kaya hindi tayo dapat mapapagod, magbantay. Isang huling sulyap ni Emilio sa kanyang gintong pin na ngayon ay nakakabit na sa maliit na barong ni Reden. Isang simbolo na ang susunod na henerasyon ang tunay na magpapatuloy ng laban. Ang aral sa kwento na ito ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa titulong hawak o sa kinang ng ginto, kundi sa lalim ng iyong malasakit sa kapwa. Ipinapakita nito na ang karangalan ay hindi nasusukat sa ayos ng pananamit o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ang tunay na marumi ay hindi ang mga taong namumuhay sa tambakan, kundi ang mga taong may matatayog na posisyon ngunit may mga pusong puno ng kasakiman at panlalait sa maliliit. Itinuturo rin ito na ang katotohanan ay parang basura na pilit itinatago. Gaano man ito ibaon o ilihim. Darating ang panahon na ang baho nito ay lalabas at mangangmoy sa buong mundo. Huwag tayong matakot na tumindig para sa tama. Gaano man tayo kaliit o kahina sa tingin ng iba. Dahil ang boses ng katotohanan ang pinakamalakas na sandata laban sa mapang-aping sistema. Higit sa lahat, ang pagpapakumbaba ay susi
upang makita ang tunay na kaluluwa ng bayan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.